everyone. Today, i-explain ko kung ano yung different cooking methods na ginagamit natin sa kitchen. So, may dalawang main types ito. Ang first is liquid cooking methods and the second one is dry heat methods cooking procedure. So, simple lang ang goal natin dito. Ang goal lang natin, maintindihan natin kung paano niluluto ang pagkain at kailan ginagamit ang bawat mga method na ito. So, first is, itatakil muna natin ang part 1 na which is ang liquid cooking methods. So, unahin natin yung liquid cooking methods. Ito yung mga paraan at pagluluto gamit ang tubig o ibang liquid like broth. So, first is boil. Hindi na tayo magbabasa ng definition. So, diretso na tayo. So, ang boil ay ito yung pagluluto kung saan sobrang init ng tubig at may malalaki yung pagbabubbles niya o yung as in nagpapakulo ka talaga. So, ito yung boil. Example dito is yung pagpapakulo ng itlog o di kaya pasta, or pwede din naluluto tayo ng noodles or nagluluto ng rice na malaki. Ay na mas ang pag-boil niya doon. So, yun yung ibig sabihin ng boil. So, the second one is parboil. So, ano nga ba ang parboil? Kanina is boil and the second one is parboil. So, ang parboil, ito naman ay half-cook lang siya. And then, pakukuluan sandali, tapos lulutuin ulit sa ibang paraan. I-half-cook muna and then, iaahon siya and then lulutuin siya sa ibang method. Like example is, ipiprito siya. And then, the third one is simmer. So, ang simmer, mas gentle siya kaysa sa boil, ang simmer. Kung sa boil, mas malaki yung yung bubbles or mas mabilis ang pagkulo sa bubbles. Dito sa simmer is gentle lang siya. Gentle lang ang bubbles dito. So, like example, nagpapakulo ka ng soup or di kaya nagpapakulo ka ng sauce. So, di ba pag naggagawa tayo soup or sauce, hindi as in makulo talaga siya. So, belong siya sa simmer, like yung gentle lang siya. And then the fourth one is poach. So, ano nga ba ang poach? So, ang poach, mas low heat pa siya kaysa sa simmer. So, kung sa simmer, mas gentle na siya. So, dito sa poach, mas low heat pa siya. So, halos wala na siyang bubbles. Like, as in yung sa low heat talaga siya. Hindi na nagabubble. Parang mas low heat pa siya daw kaysa sa simmer, ang poach. So, example dito is, like example, itlog. Naluto ka ng itlog. And the fifth one is stem. So, naga-stem tayo. So, ang stem naman, siyempre lahat tayo pamilyar. So, ang stem, ito yung niluluto ang pagkain gamit ang stem na hindi diretso sa tubig. Like example, nag-steam tayo. Ito, lutuan. And then, may dalawang layer siya. And then, sa baba, yun yung nilalagyan ng tubig. So, yung niluluto natin, nasa pangalawang layer. So, yun yung halimbawa ng stem. Like example, nag-steam tayo ng siomai, gulay, o di kaya rice. Pwede din rice sa steam. So, the sixth one is braise. So, una, dito sa braise is i-brown muna, i-brown lang mo muna siya sa oil. Tapos, yung nagmamarinate tayo. So, sa braise is, ito yung nagmamarinate tayo. Halimbawa, di ba, adobo, o di kaya braised beef, o di kaya chicken. And then, minamarinate muna natin siya. Tsaka natin siya niluluto sa konting liquid. It marinate 30 to 1 hour, ganyan. And then, saka siya lulutuin. Yun yung braise, yung adobo. Diba, pag magawa tayo adobo, igigisa natin sa oil, ipa-brown muna natin yung chicken, o di kaya ipaluto, and then, after that, maglalagay na tayo ng
konting liquid dito. So, yun yung example ng braised ang adobo. So, ang 7th one is stew. So, ang beef stew, ito yung nagluluto tayo ng mga small pieces ng food and then sa maraming liquid for a long hour or long time. So, halimbawa dito is beef stew, pwede chicken stew. Ito yung maraming yung example ng beef stew or chicken stew. So, yung chicken stew, niluluto natin siya into small pieces of food in a lot of liquid for a long time. So, example dito is, yan ng patatas. So, may ibang term siya. So, dito is chicken stew or beef stew. So, ilalagay ko dito yung picture ng beef stew. And then, the last one is blanch. Tapos natin pakuluan, iaahon natin agad at ilalagay natin sa malamig na tubig, like yung nilalagyan ng yelo. So, bakit nga ba ginaganon inaahon agad? So, para mag-stop yung luto ng vegetable bago siya i-freeze. So, para mag-stop ang luto ng gulay or yung niluluto mo, yung gusto mong timpla sa luto mo. So, yun yung blanch. So, that's all para sa part 1. And now, let's proceed to the part 2, which is ang cooking procedure o di kaya sa dry heat methods. So, next naman ay dry methods na tayo. So, kadalasan dito is wala tayong ginagamit na tubig o direct tayo oil or di kaya heat. So, first is bake. Of course, lahat tayo familiar sa bake. So, dito, ang bake, niluluto natin sa oven gamit ang dry heat. So, example dito, nagluto tayo ng cake, nagbe-bake tayo ng cake, bread, cookies, etc. So, yun yung ibig sabihin ng bake. Hindi tayo nagagamit ng kahit anong tubig, liquid. Ang ginagamit natin dito is oil sa oven sa dry heat. Yun yung bake. So, the second one is roast. So, ano nga ba yung roast? Sa roast, parang bake lang siya. Pero, kadalasan dito, ginagamit is like yung meat o di kaya vegetable. So, example dito is roasted chicken. So, di ba pag nagluluto tayo ng chicken, ng roasted chicken, mataas talaga yan yung heat niya. So, yun yung ipinagkaibahan ng bake tsaka ang roast. So, ang bake is para sa mga cake, pastries, ganyan, etc. And, ang roast naman is para lang siya sa mga meat at saka vegetables. And then, the third one is broil. So, ang broil is direct heat siya from above or below ang init niya. So, example dito is yung steak o di kaya yung melted cheese. Di ba pag nagluluto tayo ng steak, grabe talaga yung heat niya, mataas talaga kasi para makuha natin yung medium rare, kailangan mataas yung yung heat natin para makuha natin yung gusto nating timpla sa steak, di kaya sa cheese. Pag nagamit tayo ng cheese, ganyan, yun yung ibig sabihin ng broil. Like example, mataas yung init sa taas, pati din sa baba. So, yun yung ibig sabihin ng broil. And the fourth one is grill. Of course, lahat tayo familiar dito sa grill. Niluto ito sa gamit ang apoy o di kaya uling. Like example dito, barbecue, ihaw-ihaw tayo sa nag-iihaw-ihaw tayo, ganyan. Tapos, ang grill, may dalawa siya meaning. So, may direct tsaka indirect. Ang direct is, siyempre, yung diretso at mabilis mabilis ang apoy, yung mabilisan yung nag-aapoy siya, yung direct, yung lumalabas talaga yung apoy pag nag-grill ka. So, ang indirect naman, mas mabagal siya
sa direct sa apoy. Ito yung yung usok lang, yun tsaka yung init, hindi talaga sa nag-aapoy, yun yung indirect. So parang opposite siya sa direct. Kung ang indirect is nagaluto ka, yung may apoy talaga na lumalabas, yung indirect is hindi siya ganon. Mainit lang siya na init sa ilalim, hindi siya talaga nag-aapoy. Pero yun yung para sa akin yun yung mas magandang luto. Pero may iba't iba tayong luto. The fifth one is saute. So correct me if I mispronounce. So ang saute is mabilis na pagluto gamit ng konting ito yung ang saute. So ito yung saute is mabilis lang siya na pagluluto gamit lang yung konting oil. Like example dito is magigisa tayo ng garlic o di kaya onion. So, di ba ang garlic tsaka onion, mabilis lang siya mag-brown. So, pag nag-brown na, o di kaya nagluto na siya, iaahaw na natin. So, pero depende pa din sa gusto nating luto. May iba kasi gusto yung mas brown talaga siya. Yung iba mas gusto yung sakto lang. So, yun ibig sabihin ng saute. Next one is pan fry. So, mas maraming, mas madami siyang oil kaysa sa suti, 'di ba? Sa suti konting oil lang para lang maggisa tayo ng sibuyas o di kaya bawang. So dito sa pan fry, madami-dami siyang oil. Like ito niluto tayo ng mga yung mga fried fish o di kaya chicken. So dito mas may oil na siya. Yung nagluluto tayo ng fried fish at saka chicken. So, yun yung ibig sabihin ng pan fry. So, sa deep fry naman, ito yung lubog na talaga siya sa oil. Kung di ba, suti, kunti lang. Sa pan fry, madami-dami na siya. And then, sa deep fry, from the word deep, mas madami na siyang oil ginagamit dito. Like example, nagluto tayo ng fried chicken, fry, o di kaya fries. Di ba, lubog na lubog talaga yan yung chicken, yung fries sa oil. So, yun yung ibig sabihin ng deep fry. Sear is mabilisang high heat para mag-brown ang surface. So, isa na dito, example din dito yung steak, ang sear. So, parang may konting similar sila sa broil. Kasi dito is mabilisang high heat siya. Ginagamit natin dito para mabilis agad yung mga niluluto natin, yung meat o di kaya yung meat. So example dito is yung steak. Yung steak, di ba pag nagluto tayo ng steak, mabilisan talaga. Tapos yung mainit, yung heat, tawag na, hindi naman as in overheat siya. Yung sakto-sakto lang. Yung iba kasi, kaya over talaga yung heat ng apoy is para makuha nila yung gusto nilang timpla sa luto. So, yun yung ibig sabihin ng sear. So, ang ika-9 is sweat. So, ano nga ba yung sweat? So, sa low heat lang to siya. Konting oil, tsaka hindi pinapa-brown. So, kung sa sear, mas mataas ang apoy, dito naman sa sweat, is low heat lang siya. Like example, nagigisa tayo ng onion para sa soup, 'di ba? Hindi natin talaga as in binabrown yan yung onion. Pero sabi ko nga kanina, depende sa gusto ng tao. Pero dito sa sweat is low heat lang talaga siya. So example dito is yung paggigisa natin ng sibuyas para sa soup o di kaya sa ibang method na gagawin natin. So yun yung ibig sabihin ng sweat. So, yun na pala yung last, which is yung sweat. Padaling salita, ang cooking methods ay gumagamit tayo ng tubig o di kaya steam tayo dito para mas maging tender at malasa ang food natin. So, sa dry naman o di kaya heat methods is ay nagbibigay ng browning at mas rich na flavor siya. So, kapag alam na natin kung kailan
gagamitin ang bawat methods, mas magiging masarap at effective yung pagluluto natin. So, need talaga natin alamin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng liquid cooking tsaka yung dry heat cooking methods. So, that's all po. Thank you.